Nabalitaan na ba ninyo? Sino ba yung senador daw na nanghingi ba o binigyan? Wow! 1 billion pesos. Kaya yung tanong natin kasi hindi natin alam kung paano. Kung nanghingi o kusang ibinigay. 1 billion pesos. Galing daw sa kontraktor para lang po pagtakpan siya dito sa ongoing investigation ng Senado. Wow! Sa bagay, yung 1 billion pesos, barya lang yan sa mga malaking kontraktor. Dahil ang kinita nga nila, billion-billion, baka nga trillion eh. O baka maraming billion. Dahil nga sa ghost project, substandard project, na halos mahigit ng 12 taon o mahigit ng 1 dekada. Mula ng Duterte administration hanggang Marcos administration, unang 3 taon ng Marcos administration, talaga nagpasasa ang mga kontraktor. Kaya nga itong pumutok na balitang 1 billion pesos na hiningi o ibinigay ba sa isang senador? Wow, senador na naman ang binabanggit dito. Sino kaya? So another investigation ito? O ang pinakamagandang advice natin bilang tayo ay Pilipino, makiramdam tayo. Sinong senador ang pwedeng pumapabor sa kontraktor? Sinong senador ang pwedeng ang galaw ay pabor sa iniimbestigahan sa halip na idiin, sa halip na papanagutin, pero ang dating tagapagtanggol, aba, mapagsuri tayo. Kasi wala pong aamin. Kahit na pilipitin mo ang liig ng mga senador, hindi aamin sila inopera ng 1 billion o tumanggap ng 1 billion or humingi ng 1 billion. Walang aamin yan. Para din itong issue ng involved ang mga politiko dyan ho sa korupsyon, sa flood control, walang umaamin kahit anong gawin nyo. Hindi lalo na itong 1 billion pinag-uusapan. Pero pumutok po itong balita. Hindi pwedeng ibaliwala. Kaya nga ang advice natin, tayo ay maging agresibo sa pagbabantay dito. Mukhang nagkakalutuan na. Mukhang ginagamit na ng mayamang nakinabang sa pera ng bayan sa matagal na panahon at bilyon ang kinita, paikutin ang kailang pera. Iyan ang sinasabi ko noon pa. Kaya kailangan talagang kumpiskahin, kasuhan ng mga ito para hindi magamit ang pera. Ngayon po'y ginagamit na nito mga impluensyang ito ang koneksyon at pera para kanilang ilihis ang katotohanan. Kaya magbantay tayo rito. Kaya hindi natin mapipigilan yung mga kilos protesta. Sana ang agenda ng mga rallying gagawin ay para sa paghahanap ng katotohanan, papanagutin ang mga may sala sa kaban ng bayan. Hindi po pinipigilan ni Pangulong Marcos yan. Pabor nga siya. Hinihikayat pa nga niya. Mag-rally ang mamamayan at hanapin ang katotohanan. Tulungan siya dito sa isyong ito. Yan ang gusto. Kayo pong mga Marcos loyalists, Marcos supporters, huwag kayong magagalit sa akin. Ang aking pinagbabasihan ay yung sinabi ng Pangulo, okay lang ang mga rally para hanapin at papanagutin ang mga ng abuso sa pera ng bayan. Huwag niyong masamain yung rally. Huwag lang gamitin ng pangsariling interest, political interest. Pero kung katotohanan, usigin ang mga posibleng sangkot, normal po yan, karapatan yan sa ilalim ng saligang batas. Okay? So, itong 1 billion pesos, bago pong balita ito na pumutok, sino kaya yan? Dapat nating abangan. Ito ba'y aabot doon sa Presidential Independent Commission na pag-iimbestiga? So kung merong korupsyon sa flood control project, meron din korupsyon doon sa suhulan. Suhulan ba ito? Panghihingi ba ito? O itong 1 billion pesos na ito? Mabigat pong akusasyon yan. Hindi natin alam kung sino talaga ang senador na sangkot dito at sinong kontraktor. Kung yung mga gugunita, sinabi ng mga district engineer, lalo na po yung si District Engineer Calalo, doon sa lalawigan ng Batangas na nahuli sa entrapment operation dahil sinusuhulan si Congressman Debiste. Ano ba ang sabi niya? SOP ay normal lang. Pag hindi mo tinanggap, Congressman, ang iba ang makakakuha nito. At saan ba galing ang pera? Galing sa mga kontraktor. Organize. Ang kontraktor ang merong kapabilidad maglabas ng pondo para pansuhol, pampaikot ng investigasyon at ginagamit nila yung pera. Ang mabigat dito, pera ito ng mamamayang Pilipino. Hindi ito sariling pera nila. Ninakawan tayo, tapos yung pamperang ninakaw nila, yun ang gagamitin nila sa parang sila'y makagalaw.
masuhulan ang mga corrupt politician o government official. At pagdating sa husgado yan, baka magkasuhulan pa doon. Kaya nga mabigat eh. Kaya nga lagi ang sinasabi natin ay dapat ho ay merong mas matinding aksyon at plano ang ating administrasyon under Marcos. President Marcos, ang problema, rule of law ang kanyang pinapairal. So ito, alam nyo yung mga kawatan, abusado sa pera at kapangyarihan, hindi natatakot yan sa rule of law. Kasi yung pera nila nakuha, yun ang gagamitin nila sa investigasyon para iligaw ang investigasyon. Pagdating sa korte, ililigaw ang korte, ililigaw ang mga ebidensya, hahanap ng testigo, lahat pera ang papairalin. Pero yun po yung rule of law. Kaya lang, dito sa ganitong klaseng sitwasyon, mukhang hindi bagay ang rule of law sa mga ito. Rule of law rin ang pairal, kumpiskahin, panagutin, para mabawi ang perang inuha sa bayan. Iyon po yun. Umusbong po ang issue na ito ng 1 billion daw po na hindi natin alam kung ito ba ay hiningi o ibinigay o ito ay pinang-aareglo o ito po ay ibinabayad o pinambabayad para po mapasok daw po sa Witness Protection Program ang mga resource person doon po sa hearing sa Senado. Nako, sino kayang senador nga yan? Sino kayang senador yan? Yan po ay post ni Montulfo. Diyan po nagsimula ang lahat. At hindi po maitatanggi na si Montulfo isa po sa mga kumbagay dating mga supporter ni Digong, pero nung nalaman nila na medyo dispalinghado ang pamumuno ni Digong, nawala po ang kanilang suporta. So ngayon po meron po siyang nalaman at siniwalat nga po niya yan. Kasi kung maalala po natin, di ba, napakaraming pong pera ang pinag-uusapan sa Senate hearing. Billion-billion po. At napakalaki pong pera talaga ang involved na siyang ninakaw po sa ating kabanambayan. So nangyayari, nanakawin ng kontraktor ang pera ng taong bayan. Pag nanakaw niya na, etong pera na ito ay ipangsusuhol naman para makanakaw pa ulit sa mga susunod na proyekto. Gagawa ng mga substandard or ghost project ang pinakamalala. Diba? Kaya po, ang nangyayari, yayaman si kontraktor at kayang-kaya niyang bilhin kahit ang prinsipyo ng isang senador. Diba? Kaya po napakaganda ng ginagawa na pagbabago sa liderato sa ating Senado dahil po mas lalalim po ang pag-iimbestiga at mas lalalim pa po ang kumbaga malalaman natin na mga katiwalian, katarantaduan, kagaguhan dito po sa ating gobyerno. Mabuti na lang talaga at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po nababayaran, hindi po matatapatan ang kanyang pagiging loyal sa taong bayan. Yan po ang pinakamainam na nalaman natin dito. At ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo ang nagsiwalat ng mga kurakot dito sa ating bayan. Yung korupsyon, siya mismo ang nagbigay ng impormasyon sa atin na never pong ginawa ng mga nakaraang nakaupong presidente. Kaya nga po, sabi nito nga si Katunying, Anthony Taberna, magalit na daw kayo sa kanya. Pero hindi natin to malalaman lahat kung hindi po ito isiniwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, hindi po galit ang mga Pilipino kay PBBM, mga DDS lang yung galit. Ang talagang galit kay PBBM ay mga DDS lamang. Pero ang mga kababayan natin, lalo na ang mga Gen Z, galit doon sa mga kurakot at galit doon sa mga politiko na naliligo sa kayamanan, naliligo sa napakaraming pera at kahit po lubog sa baha ang bansa, sila po ay siguradong lubog na lubog din sa napakaraming pera na kanilang natatanggap mula po dito sa mga kontraktor na kurakot din.
Okay? So, itong September 21 rally, kung anong grupo ito, iba-ibang sektor, ang samahan natin dito ay yung totoong merong agenda. Yung ang agenda ay pang sarili, political interest, huwag natin samahan. Hindi yan pwedeng pigilan. May go signal ang Pangulo, okay lang. Babantayan sila ng mga otoridad. Malapit na po yun. September 21. Itinapat pa sa martial law anniversary. Kung yung mga gunita, 1972 or 71, martial law. September 21 po yun. Kaya this coming September 21, yan sasabayan ng mga rally. Maging maingat ang tayo kung anong grupo yan. Yung para sa bayan, labanan ng korupsyon, yun ang ating samahan. Pero yung kunwari laban sa korupsyon, pero merong agenda na magpalit ng gobyerno at ilagay ang kailang gusto, ingat tayo doon. Ibang issue yun. Interest nila yun, hindi yun talagang paghanap ng katotohanan. Maging maingat tayo. Ewan ko kung anong kahinat niyan. Sa ngayon, hindi ko nakikita kung ano ang linaw Kung anong liwanag ng paghahanap ng katarungan. Sino ba ang magtatagumpay at magiging daan ng pagbibigay ng kaliwanagan? Yung Kongreso, yung Senado, o yung Independent Commission? Yan ho yung inaabangan natin ngayon. Lahat sila mayroong kakayanan in aid of legislation ng Kongreso and aid of legislation ng Senado. Yan po yun. Yun namang Office of the President, nagbuo nga ng komisyon. Tingnan natin kung hanggang saan yan. Kaya lang ulitin ko, walang contempt power na ibinigay. Kaya parang ombudsman lang ang galaw nito. Parang DOJ lang. Parang redundant lang sa obligasyon under the law ng Department of Justice, ng ARTA at saka ng ombudsman. Akala ko makapangyarihang komisyon, lahat ibibigay pero limitado pala. Hindi pala. Kaya abangan natin kung hanggang saan makakarating yan. Yang sa tingin ko ay may pagkukulang pa o kakulangang authority o power dyan po sa isyong yan. Please like and share. Subscribe and follow. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang mga topic na pinag-uusapan natin dito sa aking mga channel. Nagsisimula na po sa pag-imbestiga etong ICI at nakita naman natin sa mga posts, sa mga video dito sa YouTube na etong ating DPWH Secretary Vince Dizon ay sinasamahan ng ating ICI investigator, Magalong, 'di ba? Mayor Magalong ng Baguio City. So yan po ay sana magtagumpay po talaga ang ating pangulo na malabanan at matapos po ang usapin ng korupsyon dito sa ating bansa. Sinabi nitong si Inday Lustay na mabagal daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa niyang paglaban sa korupsyon. Na alam naman nating lahat na hindi po inaksyonan ng kanyang ama at hindi po tinutukan ng kanyang ama dahil nga po, kasabwat po din sa korupsyon ang mga tauhan ni Digong noon, especially yung mga malalapit kay Digong. Di ba po? Kaya nga kahit na pinangalanan niya ang mga kongresista noon na tumatanggap ng kickback at pinangalanan niya ang mga DPWH employees na nagtatrabaho sa kanya, wala pong naipakulong, wala pong natanggal sa pwesto at nalipat lamang ng mga distrito ang mga district engineer at patuloy pa rin po sa happy-happy, patuloy pa rin po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po, kahit anong sabihin ni Sara Duterte, alam natin na ang kanyang ama ay kinunsinte ang usapin ng korupsyon sa DPWH. Wala po siyang naipakulong, walang naparusahan. Puro press release, puro bunganga lang, puro pagsasabi lang ng mga pangalan. Pero ang totoo, kahit siya, kasabwat sa mga pagnanakaw na ito. Dahil hindi mo kukonsintihin ang mga tao na yan kung wala ka napapala. At ayon yan mismo kay Ka Eric Celis. Diba? Sabi ni Ka Eric Celis, wala daw na ipapakulong. Wala daw pinapagalitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero napaka-immature ng pagsasalita na yan ni Eric Celis dahil nga po, bago pa lang kumikilos etong ICI. Bago pa lang na isiniwalat ng ating Pangulo ang napakalaking korupsyon dito po sa DPWH. Sangkot ang mga diskaya
na siyang isa sa mga namayagpag na kontraktor noong panahon ni Digong. Di ba? Kaya sigurado tayo na dito po sa kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa korupsyon, meron pong mapaparusahan dito, meron pong makukulong, at meron po talagang magbabayad sa mga nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po suportahan po natin ang ating Pangulo, suportahan po natin ang lahat po ng kumikilos, magtatrabaho at mag-iimbestiga para po maibigay sa atin ang nararapat na hustisya para po sa kaban ng bayan. So magtiwala lang tayo sa ating Pangulo at yan pong lahat ng yan ay may sasakatuparan niya sa tulong din natin. At wag lang tayo mainip kasi talo po ang mainipin dito dahil po may due process, hindi po EJK style. Sabi nga ni Attorney Claire, ayaw ng ating Pangulo ang EJK style na pag-iimbestiga o EJK style na pagbibigay ng hustisya na ang kahantungan ay sementeryo. Hindi po yan ang kagustuhan ng ating Pangulo. Due process. Iba na po ang presidente ngayon, hindi po Duterte. Kaya po may due process. Kaya po, dito sa due process na ito, kung ito man po'y gamitin ng mga kontraktor at ng mga DPWH para makatakbo, makaalis, makalayo sa kanilang mga pananagutan sa bayan, nako, magdalawang isip sana sila dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga pong sila'y aaksyonan at sila po ay bibigyan ng leksyon at pagbabayarin sa ginawa nilang kasalanan sa bayan. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Nako, huwag nyo kakalimutan, i-like and share ang video ni Sir Mike Abe. Maraming salamat po Sir Mike Abe sa inyong video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.